Sa isang lumang eskinita sa Tondo, sa gilid ng isang luma at sira-sirang bahay, nakatira si Mang Brusco, isang matandang bulag na laging nakaupo sa labas ng kanyang bahay, suot ang kanyang itim na salakot, hawak ang tungkod na parang hindi lang ordinaryong kahoy. Hindi siya pinapansin ng mga tao. Tahimik, parang multo. Pero ang mga chismoses sa kanto, may alam. Mas mahigit, di mo ba alam? Bulong ni Aling Sayani habang naglalaba, may ikatlong mata daw si Mang Brusco. Nakakakita kahit bulag. Lahat ng batang gala sa lugar, takot sa kanya. Lalo na si Nico, isang binatilyong tikbalang sa bilis at tapang, pero kahit siya, umiiwas sa tingin ng matanda, lalo na kapag bigla itong bumubulong habang dumadaan. Mas mahigit, iwasan mo ang dilim sa ika-13 na baitang. Walang nakakaintindi ng mga babala ni Mang Brusco. Hanggang isang gabi, nawala ang 3 bata sa lumang abandonadong building sa kanto. Walang bakas, walang sigaw. Para bang, nalunok sila ng hangin. Kinabukasan, biglang lumapit si Mang Brusco sa barangay hall, dala ang kanyang tungkod. Mas mahigit, isara ang gusali. Nagising na sila, tawanan ang mga tanod. Loko na talaga si Lolo. Bulag. Tapos prophecy pa. Pero pagsapit ng alas 12 ng gabi, sumigaw ang mga asong gala. Tumahimik ang buong lugar. At doon nila nakita ang itim na usok na lumalabas sa mga bintana ng abandonadong gusali. May nakakita raw ng mga anino sa dingding, matataas, payat, walang mukha. Lumulutang. At sa gitna ng dilim, isang matandang boses ang narinig. Mas mahigit, akin ang mga mata. Akin ang liwanag. Si Mang Brusco ay hindi dating bulag. Isa siyang dating albularyo na may kakayahang makakita ng mga nilalang sa kabilang dimensyon. Pero isang ritual ang bumaliktad sa kanyang kapalaran, pumayag siyang mawalan ng paningin kapalit ng ikatlong mata na nakakakita sa mundo ng anino. Matagal na niyang binabantayan ang abandonadong gusali. Noon pa man, may tinatawag doon na, itim na tagapagbantay, isang espiritong kumakain ng liwanag at alaala. Nakakulong ito ng daan-daang taon. Pero sa pagbagsak ng gusali at sa modernong konstruksyon, may nasirang sigil, at nakalaya ito. Dahil walang naniwala, si Mang Brusco lang ang tumindig. Isang gabi, pumasok siya sa gusali. Tanging ang kanyang tungkod na may ukit ng sinaunang baybayin ang armas niya. Sa bawat baitang naakyatin niya, mas lumalalim ang dilim. Ang mga pader ay parang humihinga. May mga boses, may mga mata sa dilim. Hanggang sa ika-13 baitang, doon niya nakaharap ang nilalang, isang dambuhalang aninong may daan-daang mata at isang bibig na pawang pader ang laki. Lumutang ito, huminga, kinain ang liwanag ng flashlight ni Mang Brusco. Pero ngumiti ang matanda, mas mahigit, ikaw ang naghahanap ng mga mata. Heto, akin na ang sayo. Ipinikit ni Mang Brusco ang kanyang sariling third eye. Mula sa kanyang tungkod, lumabas ang apoy na asul, at doon nagsimula ang sagupaan ng liwanag at dilim. Ilang segundo, ilang oras, walang nakakaalam. Basta't pagputok ng araw, bumalik ang 3 batang nawala, pero tulala. Parang walang maalala. At ang gusali, nasunog. Buo, pero itim. At si Mang Brusco, wala na. Pagkaraan ng isang linggo, isang delivery rider ang napadaan sa eskinita. Huminto siya sa harap ng abandonadong bahay ni Mang Brusco. Nakita niyang may nakaupo sa harap ng pinto. Matandang lalaki. Itim ang salakot, may tungkod. Pero hindi ito bulag. Ngumiti ito at nagsalita, mas mahigit, ikaw na ang susunod.